Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chinky, kailangan ba talaga ng financial advisor? Bakit di na lang ako mag-DIY ng aking finances? Kung yan ang katanungan mo, sasagutin natin sa araw na ito. Una, ano ba talaga ang financial advisor? Ito yung mga taong tumutulong po sa atin sa pagplano ng ating short-term, medium-term, and long-term financial goal. Nagbibigay po sila ng guidance sa pag-i-invest, like for example, o anong magandang negosyo na pasukan, at tumutulong to sa pagmamanage ng risk ng ating pera para imbis na malugi ka, kikita ka. Pero ano po ang mga maling akala? Ang maling akala ay itong mga financial advisor pang mayayaman lang yan. No. Sa totoo lang, ang kailangan ng financial advice ay hindi mga taong mayayaman. Ang kailangan ng financial advice, yung mga taong nag-uumpisa at wala pang alam. Bakit? Yung mga mayaman may pera na. Yung mga walang alam, nag-uumpisa pa lang, wala pang ipon yan. Kaya nga, bakit mahalaga na magkaroon tayo ng financial advisor? Number one, magkakaroon tayo ng expert guidance. Alam mo, sa totoo lang, mas maganda na matuto ka sa pagkakamali ng iba kaysa matuto ka sa sarili mong pagkakamali. Bakit? Kung lalo na kung nagnenegosyo ka, ang sakit na umutang ka na nalugi ka pa. Di ba mas maganda na ma-avoid mo na malugi ka. Tama o mali? Number two, it will save us time and energy. Hindi mo na kailangang aralin lahat ng mga dapat mong gawin. Lalo na kung may nagtuturo po sa inyo. Di ba? May magaling na sa negosyo, tuturuan ka na. Number three, avoid costly mistakes. Siyempre, ano yung mistake na mawawala sa ating pera? Imagine mo, taon ang binilang mo para kitain ng pera. Taon ang binilang mo para ipunin ng pera. Pero isang maling desisyon lang kailangan mo para masunog at maubos ang pinaghirapan mong pera. Pang-apat na dahilan, bakit mo kailangan ng financial advisor? Para meron kang tinatawag na accountability partner. Para, alam mo, pag may nagtatrack po sa inyo, may nagpa-follow up sa financial goals, para kang ginaganaan, parang sa exercise lang yan eh. Pag nag-gym ka mag-isa, tinatamad ka. Pero pag may nagko-coach, nag-guide sa'yo, gaganahan ka. Reason number 5, kung bakit kailangan natin financial advisor, because nagbibigay sila ng akma na solusyon para sa lifestyle mo, sa income mo, sa goals mo. Walang one size fit all. Kaya mga kapatid, kung ikaw, wala ka pang kakilalang financial advisor at wala kang mapuntahan, mag-follow ka na lang sa aking Facebook, YouTube at TikTok account. Isang mahalagang bagay para maabot natin kaagad at mas mabilis ang ating financial goal kung may magtuturo at gagabay po sa atin. Lagi po natin tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagtamaan. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Mga Pilipinong apektado ng wildfire sa Los Angeles sa Amerika humalo na sa halos 200. Ang update ihahatid sa atin ang mismong konsulado ng Pilipinas roon. Bulkang Kanlaon kumalma na sa pag-aalboroto, pero mga evacuee pwede na ba talagang payagang umuwi? Mga insidente ng karahasan na may kinalaman sa halalan, dumarami ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Pag-uusapan natin. Tito Soto, itinangging natanggap niya ang kopya ng movie script ni Daryl Yap. Bossing ng Viva na nakatanggap, ni-reject daw ang pelikula. At Rufa May Quinto nagpasaya sa mga kapatid natin sa Will to Win. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang 19 anyos na dalaga na bigla na lang pinasok ng isang lalaki sa bintana ng kanyang bahay sa Misamis Oriental. Ang biktima pinagsasaksak matapos umanong tangkaing halayin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Saksak ang inabot ng isang dalaga sa Misamis Oriental matapos umanong manlaban sa lalaking tinangka siyang halayin.
January 10 alas 12 ng tanghali nang pasukin ng di pa nakikilalang salarin ang silid ng 19 anyos sa second-year college student at active altar server na si Lady Grace Galo. Sa bintana dumaan ang suspect. Tiyempong nag-iisa pa naman noon sa bahay ang biktima. Sa pagsisiyasat sa crime scene, lumalabas na sinubukan pa ng biktima na ipagtanggol ang sarili. Pero pinagsasaksak siya ng suspect sa leeg at katawan, saka mabilis na tumakas. Kahapon, binalikan muli ng otoridad ang pinangyarihan kung saan nakahanap sila ng dagdag na mga ebidensya. The kitchen knife was found without a handle behind the victim's house, and the handle was found a few meters away from the knife. The evidence was collected for forensic analysis. Kinuha na yun ng mga Regional Forensic Unit 10. Tingin ng mga pulis, panghahalay talaga ang pakay ng suspect. 4 na persons of interest ngayon ang tinututukan nila. Sa ating 5 pillars of investigation, there is an involvement of the community. So kailangan yung mga meron silang alam, dapat ibigay na nila at makatulong din. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Maraming mga Pilipinong magulang ang namamalo ng anak bilang pagdidisiplina pero mismong Korte Suprema ang nagpaalala. Hinay-hinay dahil maaari kayong makasuhan po dahil dyan. Magbabalita si Camille Samonte. Karapatan ng bawat magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak. Ang iba, dinaraan ito sa pamamalo. Pwedeng tsinelas, hanger, walis, hanggang sinturon, depende sa tindi ng emosyon. Si Mara na may 3 anak, aminado dyan. Sasabihan na, bakit hindi kayo sumusunod? Isang salita lang, ganyan-ganyan. Pero pag talagang sobra na, yung may ginawa na talaga, palo talaga. Minsan tumitino, minsan bumabalik pa rin yung nila pagkasuwail. Si Tatay Cristano naman, idinadaan lang sa pakikipag-usap at pangaral ang pagdisiplina sa mga anak. Ayaw daw niyang gawin sa mga anak ang naranasan noon. Kasi nga natatakot sila po sa magulang kung palagi sila nasasaktan. Yung iba po, lumalayo at saka sa ibang bahay na nagkikitira. Yung pupunta muna sila mga kaibigan nila para umiiwas na sa mga magulang. Bagamat may karapatan ng mga magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak, nagbabala ang Korte Suprema na ang labis na pagdisiplina sa isang bata, gaya ng pamamalo at masakit na pananalita, ay maituturing na child abuse. Ang mga naturang hakbang sa pagdisiplina ng mga bata ay hindi raw dapat marahas, sobra-sobra o higit pa sa maling nagawa. Sa desisyon na inilabas ng Korte Suprema, hinatulang guilty sa child abuse ang isang ama dahil sa labis umanong pagdidisiplina sa kanyang 12 anyos na anak na babae at 10 anyos na anak na lalaki. Mula 2017 hanggang 2018, binugbog ng ama ang kanyang mga anak. Sinipa, hinila ang buok, hinampas ng kahoy ng pamalo at daspan at pinagmumura. Ayon sa korte, malinaw na hindi makatwiran ang ginawang pagdisiplina ng ama at sa halip ay naging layunin ang sirain ng dignidad ng mga bata. Sang-ayon ang isang psychologist sa negatibong epekto sa bata ang labis sa pananakit bilang pagdisiplina. Bababa ang self-esteem, ang self-confidence, and pwedeng it can lead yung possibility kung bakit isang bata na madaling matensyon, magkaroon ng anxiety and lead to depression. Alam ni Dr. Garcia na mahirap ang maging magulang, pero kaakibat din dyan na maging mas malawak ang pangunawa kapag ang anak ay nagkakamali. Pwede sabihin natin ganito yung gagawin natin, pero hindi pa pwedeng aabot tayo sa punto na pag sinaktan natin yung isang bata, umaabot din sa punto na naproproject natin or nadidisplace yung anger natin. Pangalawa, kung minsan naging irrational na kailangan talaga pagdating sa ganyan, anak, naintindihan mo ba kung bakit kita pinalo? Anak, naintindihan mo ba kung bakit umabot tayo sa punto na ganito na nagkakaroon tayo ng argumento? Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Nagbabala ang PHIVOLCS na maaaring sumabog muli ang Bulkang Canlaon na tulad ng naging pagsabog dito noong December 9. Kuha sa video ng magbuga ng abo ang bulkan linggo ng umaga. Kasabay niya, naobserbahan din daw ng PHIVOLCS na biglang bumulusok pababa ang sulfur dioxide emissions ng Canlaon, pero lalong namaga ang bulkan.
Dahil dito umaapila ang Office of Civil Defense sa lokal na pamahalaan sa Bago City at La Castellana sa Negros Occidental na pag-isipan ang desisyon na payagang umuwi ang mga evacuee sa labas ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Kanlaon. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Good afternoon po. Yusek, sa monitoring po ninyo, kumusta na nga ba yung aktibidad po ng Bulkang Kanlaon ngayon? Yun nga po, dahil nasa level 3 ho tayo. Kaya mabuti nga na pag-isin nyo. Iusap kami dun sa mga institusyon, particular nga po sa dalawang bago at sa Castellana, na kung maaari nila i-reconsidera yung pagpayag na bumalik ang mga kababayan sa area. Level 3, ibig po sabihin, kung pwede ho kasi yung mag-level 4 kagad, o hindi na natama ng level 4, maaari mabuti ng yan kagad. O sana, from level 3, bumaba. Kaya lang nasa worst case plan. Yusek, pasensya na po, konting pihit lamang po kasi nagpuputol-putol po yung ating pong audio. Okay. Alright. So, dito pong weekend, Yusek, napaulat na umuwi na yung mga evacuees na nasa labas ng 6-kilometer danger zone. May tugon na ho ba ang LGU sa inyong panawagan? Meron na po. Hindi naman po formal pa yung sulat po namin. Ito po ang sitwasyon. Ang unang-una, pag kasi level 3, compliant naman po o sumunod na po siya to be fair with the local government unit. Doon sa mga kababayan natin na sa loob na 6-kilometer danger zone, ibig sabihin, level 3, sinunod na po sila. Ang pinangangamba natin, pag nag-report yan, magdadagdagan yung mga kababayan. Kasi sa kayo po, dahil sa level 3, meron tayong 3,166 families na nasa evacuation center. Kapag naging level 4 yan, magiging almost 20,000. Yan, 100,000 plus na mga individual. Kailangan natin ilikas, mabigat po. Okay. So, sana po, kung level 3, magiging level 4. Tapos kung level 4, kung mabagal pa yung development, panahon sa maglikas. Ang pinangangamba natin, what if mag-level sabay sumabog na, napakabigat pong sitwasyon para natin itatakbo at ilalabas yung 100,000. Opo. Yusek, ganun pa rin po, sorry, medyo nagpuputol-putol pa rin po kayo. Medyo naintindihan naman po, kaya lang hindi po ganun katuloy-tuloy yung inyong audio. So what you're saying is, compliant sila, yung mga nasa loob ng 6-kilometer danger zone, yun talaga nananatili po sa mga evacuation center. Ang pinayagan po ngayon ng LGU ay yung mga nasa labas ng 6-kilometer danger zone na magsiuwi. Pero ang pangamba po ninyo ay baka biglang mag-level 4 or biglang sumabog, abay sabay-sabay itong mga nasa labas po ng 6-kilometer danger zone na magkukumahog na mag-evacuate. Oo, tama po kayo. Kaya po kami nag-uusap kasi nandun na rin lang naman sila sa evacuation centers. Maaaring hintayin na lang mas magandang balita na maaaring masumuka o pupapasa level. Saka natin pabalik. So, palit ka naman po decision po ng LGU at ang ating pakiusap. Yung mga nasa evacuation center, sana doon na muna sila. So, alam natin, nahirap po sitwasyon natin pati evacuation center. Kaya lang yun nga po, kung matatagang po 6,000 na dapat ilikas, sana kung may panahon gawin yun. Ang pangamba natin, kung sakaling masyadong mabilis ang at mahirapan tayong ilikas, ang 100,000. But then again, ang sabi nyo nga po ay ang decision pa rin ay nasa LGU. Nasa kanila yung final decision po. Tama po. Nasa balikat po nila.
Alright. Ano na lamang din po ang ating paalala sa mga residente maging sa local officials, yung pakiusap, kasi sabi nyo nga po hindi naman natin pwedeng ipilit kung ayaw po nila. Sana nga po, i-consider po ulit nila kami nga po pupunta bukas upang tingnan ng sitwasyon mas malapit. Yung mga nasa evacuation center na sitwasyon nito, talagang matinding pagkakita at pag-ipo. Subalit magmahalaga po talaga buhay nila kaysa po sa mga ari-arian po na doon. Pagtyagaan po natin lahat. Gagawin naman po ng pamahalaan pang paalalayan po sila evacuation centers. Panghuli na lamang po, hingin na rin po namin yung naging assessment po sa malawakang peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Nagtaas po kayo ng red alert dahil dito, di po ba? Normal po yung upang magparado po naman namin na lahat po ng ahensya ng pamahalaan nandiyan upang paiwasan po yung magkaroon ng kaguluhan o yung magkaroon ng sakit. Balik rin po napaka-organisado yung naging prayer rally at naiwasan po yung mga maaaring problema. Maganda naman po yung naging activity. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. Susunod, Vice President Sara Duterte inaming pinag-aaralan na tumakbo sa 2028 national elections. At mga nahulihan ng baril ngayong may umiiral na election gun ban, nadagdagan pa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. COMELEC na formal na iatras ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kandidatura sa pagkasenador. Pero kahit mangyari yan, hindi na raw aalisin ang kanyang pangalan sa balota dahil nakapagsimula na ng printing. Hindi na lang daw bibilangin kung may bumoto pa rin sa kanya. Inakyat naman ni former Albay Governor Noel Rosal sa Korte Suprema ang issue ng pag-disqualify sa kanya ng COMELEC. Dapat anyang patawan ito ng temporary restraining order dahil minadali. June 2024 na-dismiss si Rosal sa serbisyo dahil sa illegal umanong reassignment ng mga tauhan. Bago ito, napawalang bisa ang panalo niya noong 2022 elections dahil sa paglabag umano sa spending ban. Samantala, kinansela na ng COMELEC ang kandidatura ng makakalaban sana ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkakongresista sa Leyte 1st District. Yan ay matapos mapag-alamang hindi naman pala ito rehistradong botante. Dismayado naman daw ang COMELEC sa dami ng lumalabag sa election gun ban. Magbabalita si Mon Gualvez. Mistulang nagpapatintero itong motorsiklo at mga pulis sa isang checkpoint sa Bacolor, Pampanga linggo ng madaling araw. Humarurot palayo ang magkaangkas pero kalaunay na corner din. Dito na diskubring may bitbit silang kalibre 38 baril at mga bala na wala pang mga papeles. Tiyempo pa namang nationwide gun ban na. Sa Mabalacat City, Pampanga, arestado naman ang isang aircraft maintenance student at kasama nito na nahulihan ng hindi rin lisensyadong baril. Inan lang sila sa mahigit 30 na aresto sa unang araw pa lang ng gun ban. Hanggang 6 na taong pagkakakulong at revocation ng license to own firearms ang haharapin ng mga lalabag dyan. Pagdating naman sa paghahanda sa mismong halalan, lusot na sa third-party screener ang gagamiting automated counting machines. Kasunod yan ang tinatawag na trusted build o pag-iinspeksyon ng kumpanyang Pro V&V mula Amerika sa ACM na in-order naman ng COMELEC mula South Korea. Wala ring naging problema pagdating sa consolidation and canvassing system nito. Walang dagdag, walang bawas. Maayos yung ating CCS, yung ating OBCS. At sana nga yung susunod naman ay yung ACM. Itatago sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga nabuong hash o code mula sa ginawang trusted build. Sunod ng susuriin ang para naman sa online voting na magiging paraan ng pagboto ng mga overseas Filipinos. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.
Sa puntong ito, magkakausap natin si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, sa lahat po ng taga-subaybay ng One Balita News PH. Attorney, ilan po ang latest tally ng gun ban violators natin as of today? As of today po, meron pong na-apprehend na 31 na gun ban violators, kung saan 30 po dito ay civilians at meron pong isa na miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Para sa kaalaman po ng publiko, Attorney Laudianco, bakit ba nagpapatupad ng gun ban pati ng mga checkpoint kapag election period? Una po sa lahat, ito po'y sinasaad ng batas. Ito po'y parte ng Section 261 ng Omnibus Elections Code at Section 32 po ng Republic Act 7166. So kung makikita nyo po, ang pagpapatupad po nito ay hindi COMELEC lang, ngunit pinapatupad lamang po ng COMELEC ang naayon sa batas. Ang intensyon po ng ating Kongreso sa mga batas po na ito ay siguruhin yung pong security ng ating halalan. Natatandaan naman po natin dati talaga at kahit ng recent memory po ay merong ilan po na nagsasamantala na gumagamit po ng tinatawag natin ng mga goons. Lalo na pong ine-exploit yung pong tinatawag natin ng mga loose firearms, yung pong paggamit ng private armed groups. Kaya nga po ang sinasabi ng COMELEC dito, pinapatupad natin mahigpit ang gun ban para sa kaligtasan hindi lamang po ng halalan, kundi ng bawat botanteng Pilipino. Attorney, siguro po paalalahanan natin sila doon sa pag sinabing gun ban, ano po yung guidelines niyan? Maraming salamat po. Una po sa lahat, alam naman po natin ang mga legal na nagmamay-ari ng baril ay merong license to own and possess firearms. Yun din po nakapaglalabas ng baril sa kanilang bahay may permit to carry firearms outside the residence. Ngunit pagtungtong po ng election period, January 12 hanggang June 11, 2025, hindi po sapat ang dalawang dokumento na ito. Kailangan po kayo ay meron tinatawag na gun ban exemption o certificate of authority mula sa COMELEC. Nasa website po ng COMELEC ang iba't ibang kategorya ng mga exemptions na maaaring ibigay po ng ating komisyon. Meron pong mga requirements na mahigpit, meron pong validation na ginagawa ang ating PNP at AFP. Kailangan pong kayo, una, ay qualified. Ikalawa, ang dokumento po na maisusumitin ninyo ay kumpleto at papasa po sa mga hinahanap ng ating komite. So, mayroon po, nagbibigay naman ng exemptions, pero kailangan po yang i-apply. So, kahit na may permit to carry po sila, pag gun ban at walang exemption, nananatili lamang yan dapat sa kanilang mga tahanan. Tama po kayo, suspendido po ang epekto ng permit to carry firearms. At paalala lang po, ang gun ban violation po ay isang kasong kriminal. Ito po ay election offense. May pagkakakulong po ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. So kung kayo po ay naninilbihan sa pamahalaan, whether appointive or elective in nature, kapag na-convict po kayo sa gun ban violation, matatanggal po kayo sa pamahalaan. At kung kayo po ay nagnanais pumasok din sa pamahalaan, whether sa pamamagitan ng halalan or by appointment, ay kapag kayo po ay perpetually disqualified, hindi po kayo makakapasok sa ating pamahalaan. Yung pong simply just carrying it at nakaligtaan or nawala sa isip nila na simula na ng gun ban, yun po ba ay basta mahuli na may dala, yun po, guilty na kaagad yun? Or dadaan pa rin naman sa due process? Opo, ito po yung magsisilbing probable cause para masimulan po yung pagpapile ng kaso. Huwag po kayo mag-alala, may proseso po. Kung kayo po ay mahuli, dumadaan po ito sa isang inquest proceedings o kung sakali man sa isang preliminary investigation kung saan ang isang COMELEC prosecutor o kaya po ang ating prosecutors ng National Prosecution Service ay magde-determine ng probable cause kung saan may nakita ba siyang sapat na basehan na ang nalubag po ang batas, lalo na dito sa gun ban, at ang lumabag ay ang taong mismong nasa harapan niya. So ganun po yan. Tsaka po magsasampa ng isang criminal information sa korte at lilitisin po ito. Dahil may pagkakakulong po ito, korte po ang pagsasampa ng kaso at korte po lilitisin at mag-uusga po dito. Attorney, gaano na rin po karami yung naitatalang election-related violence? Sa ngayon po, tatatlo pa lamang. Ito po, tatlong ito ay patungkol po sa COMELEC personnel. Wala pa naman pong naiko-confirm ang ating Philippine National Police at National Bureau of Investigation kung saan merong insidente labas sa COMELEC personnel na talagang patungkol at related po sa ating halalan. Kaya nga po, ang unang kautusan ni Chairman Garcia nung inilahad po natin yung mga areas of concern ng iba't ibang panig ng bansa,
ay magkaroon po ng final definition ano ba talaga yung election-related incident. Nang sa gayon, mas maging komprehensibo, mas maging malinaw sa lahat ng law enforcers alin talaga ang election-related incident at hindi. Yung pong mga binabantayan nating election hotspots, ano po, kamusta po ang sitwasyon? May ilan na pong lugar, yung may final na po ba ito or pwede pa rin madagdagan na masabing election hotspots? Maari pong magbago ito on a day-to-day or even on a weekly basis po, Ma'am Cheryl. Ang purpose po kasi kung bakit kinategorya natin ang lahat ng munisipyo at lungsod, pwedeng kang green, walang problema sa security, pwedeng yellow, orange, or red. Ang mga kategorya po, yung mga factors dyan, meron bang election-related incident na naganap? Meron bang election-related incident dati? Meron bang intense political rivalry dati na maaring nananatili ngayon? Na-declare na ba itong under area of concern? Meron bang presence ng private armed groups, terror groups, or iba pang threat groups? So pag ang isang factor lang mailalagay po sa yellow, pag nagsama yung dalawang factors mailalagay sa orange, higit sa dalawa mailalagay sa red. Ang purpose po nito ay para sa paghahanda ng COMELEC, ng PNP at AFP at lahat ng law enforcement and security personnel. Huwag po kayo matakot. Ang overall goal po natin ay pababain ang kategorya. Ultimately, sana maging green. Pero minsan po sa ilang pagkakataon, yung dating green nagiging yellow, orange at red. At yung dati naman pong red napapababa namin. Ang importante po dito, calibrated ang response, proportionate po ang distribution ng ating law enforcement at security personnel. So the highest po is red. Ilan na po ang nasa red? 38 po ang nasa red category ng mga munisipyo at syudad at 32 po dito. 32 ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isa pa po sa ikinabahala ng COMELEC, yung text spoofing ngayong midterm elections. Ano po ba ito? At paano po ito makakaapekto sa mga botante? Opo, minsan na rin po naranasan natin yan na nagkakaroon ng text blast kung saan tahasang nangangampanya para sa isang kandidato o kaya nangangampanya na wag nang iboto ang isang kandidato. Una po sa lahat, ang unauthorized o hindi pinahintulutan po ng NTC na mga multiple text blasters po ay bawal po yan sa batas. Hindi po yan pinapahintulutan. Kaya po pag nakatanggap po tayo ng ganyan, anuman po ang mensahe at ito hindi galing sa pamahalaan, maari lang po pakireport ninyo sa COMELEC. Hindi po kasi pumapayag din ang ating NTC, ang ating mga telecommunication companies na gamitin ang kanilang plataforma para abusuhin yung pangangampanya at labagin yung ating campaign rules. Meron lamang po kasi mga tamang pamamaraan para sa pangangampanya at hindi po kasama itong text blast po na ito. Opo, pero alam naman po natin, di ba, meron yung mga gamit na talagang illegal na ginagawa. Paano po ang gagawing investigasyon? Pwedeng, baka may kinalaman sa illegal na gawain na ganito ang isang kandidato para mangampanya or manira ng kapwa-kandidato? Tama po, yan na nga po yung assumption natin dahil una pa lang yung pamamaraan, yung mismong pangangampanya mali at illegal. Yung ginamit na pamamaraan mali at illegal din po. Kaya nga po sanang hiling namin, pag may natanggap po tayo, pakireport niyo po kagad sa COMELEC. Capable po ang ating PNP at NBI na mag-triangulate po. Kaya po nilang ma-determine kung saang parting lugar po yung source ng text blast. Kaya po magtulungan po tayo pag tayo po ay nakatanggap ng ganyan, paki-report lang po at nang sa gayon masimulan po ng AFP at PNP ang ating investigation, pati na rin po ng NBI. Saan po ulit, Attorney Laudianco, maaaring magsumbong kapag nakatanggap po noon? Sa kahit ano pong opisina ng COMELEC, ito po ay maaari niyong makita ang aming mga website at web pages. Sa webpage po ng COMELEC yung aming mga email address. Kung kayo po ay malapit sa isang COMELEC office, paki-report nyo na po doon. Nang sa gayon sila na po ang tumawag dito sa amin sa main office, makuha ang detalye. Hiling lang po namin sana pakibigay po ng maayos yung detalye nang matulungan po natin ang ating mga security investigation forces, ma-determine kagad po ito. So COMELEC and pwede rin po PNP? Or yung mga hotline numbers? Pwede po sa ating PNP. Tama po. At ang COMELEC, ang PNP at NBI naman po ay nagtutulungan na sa halalan. And in fact, ang PNP po, ang NBI, ang AFP, lahat po sila ay deputized agencies na ng COMELEC. Kaya maari pong sa kanila, maaring sa COMELEC, importante po kami nagtutulungan, kami po ay magkakausap na po. Kasabay po ng pagsisimula ng election period, yung paalala ninyo pagdating po sa pamamahagi ng ayuda kung saan ipagbabawal na dumalo yung mga politiko. Paano ho matitiyak na nasusunod po ito?
Una po sa lahat, yung ating mga kababayan, hinihiling na po namin, kayo po ay makatatanggap ng mga ayuda na yan hindi dahil sa politiko. Kundi po yan ay batas, parte ng General Appropriations Act, kayo ay kwalipikado na determine ng mga social workers pagtungkol sa AKAP, sa AIX, na determine ng mga health workers patungkol sa MAIP, na determine ng mga labor officers patungkol po sa tupad, na kayo ay qualified. Kaya hindi nyo po utang yan sa mga politiko, kayo po ay kwalipikado at kinakailangan nyo yan, kaya nyo dapat matanggap. Dahil doon, hindi rin po sila dapat nakikialam sa distribution. So pakireport din po sa amin at ang COMELEC po, inatasan na po ni Chairman Garcia na hanggat maaari sa lahat ng distribution ay nandun kami para ipatupad yung 5 kondisyon. Unang kondisyon po sa grant ng exemption ng COMELEC dyan. Dapat hindi maka-impluensya sa pamahalaan. Ikalawa, dapat full reporting po kung ano lang yung budget o yung halaga na hiningi na exemption, yun lang ibibigay para lang sa programa na yun at para sa recipients. Ikatlo, hindi po dapat ito para isulong yung interes ng ilang kandidato. At yung ika-4 at ika-5 na mahigpit. Yung ika-4 nga po, walang presence whatsoever in whatever form, whether tarpaulin, staff o sila mismo, kahit na ano po, hindi dapat makasali sa distribution. At pinakahuli, kaya po napahintulutan niya dahil sa mahigpit na guidelines ng pagpapatupad ng mga nabanggit na programa. Dapat ipatupad to the letter po yung mga programa na yan in accordance with the rules and regulations. Dahil kung hindi, nasa kapangyarihan po ng COMELEC una, bawiin ang naunang naibigay na exemption. Ikalawa, huwag na pong bigyan ng exemption kung sila ay magpa-file pa ng second or third tranches. At ikatlo, magsampa ng kasong kriminal para po dun sa mga kaparte ng ating programa dahil nilabag nila yung kondisyon. On the other hand naman po, sa mga politiko at kandidato, 2 ang kaso na pwede namin isampa kung kayo'y magpupumilit na manggulo o sumali dyan. Disqualification. Kahit po matapos na ang halalan, kung kayo'y disqualified, mapapababa kayo kahit pa kayo manalo. At yung huli, election offense po dahil inaabuso nyo ang state resources para sa inyong pangangampanyang illegal. At ito po ay kailan nagsimula or magsisimula? Ang ban po natin sa disbursement at use ng public funds nang walang pahintulot ng COMELEC ay 45 days before the election. So March 28 po. Ang kagandahan lang po sa pagtupad ng ating mga ahensya ng pamahalaan, maaga po nilang hinihingi ng permiso o prior authority mula sa COMELEC nang sa gayon, wala pong delay, walang pagkakabalam yung distribution po ng ayuda dahil true to the letter po ang sinasabi ng COMELEC, hindi kami hahadlang sa tulong na kinakailangan at deserve ng ating mga kababayan. Hindi porket halalan ay dapat matigil ang pangangailangan serbisyo. Kaya dahil maagang in-apply, pagdating ng oras ng ban, March 28 pong simula niyan, tuloy-tuloy po at walang delay sa mga programa. Ang mahirap lamang po ngayon baka habang before March 28, mag-take advantage po yung ating mga kandidato, lalo na kung mga incumbent po yan. Kaya nga po ang paalala po ni Chairman Garcia, hindi porket technically kayo ay hindi mabawalan ng COMELEC, technically walang nilalabag na batas dahil nga po sila ay hindi pa kandidato ayon sa Section 15 na Republic Act 9369 ayon po sa Peñera versus COMELEC. Pero nakamasid po ang COMELEC. Nagbabantay po ang ating mga kababayan dahil ang sinasabi namin kung simpleng patakaran hindi makasunod yan. Paano pag nanalo sila at sila'y nanay tagapagpatupad na ng batas? Bantayan na po natin kung sila man ay aabuso sa ngayon pa man at sinasabi na po namin sa inyo, hindi nila deserve ang boto po na pinaghirapan po makamtan ng bawat Pilipino. Pero sabi nyo nga po kanina, Attorney Laudianco, the clear message there, kahit na kailan sa parte ng taon, may election man or wala, hindi po galing ito dun sa mga politiko or doon po sa naninilbihan na nakukuha nyo pong tulong mula yung AIX, yung tupad, yung AKAP, hindi po yan pera nila, hindi galing sa kanila yan. Yan po ay talagang pondo na binigay ng national government para po sa mga kapatid nating nangangailangan. At sabi nyo nga po maganda yon, hindi nyo po utang ng loob itong sa mga politikong ito, yung mga nakukuha nyo pong tulong dahil hindi nila yan pera. Tama po. At higit po sa lahat, siguro po natatakot tayo, baka umabuso rin, may nag-i-endorse. Alam niyo po yung endorsement, parte lang yan. Maaring mag-endorse, maaring wala. Pero hindi po ang endorsement ang nagiging dahilan para kayo magkaroon ng ayuda. Kaya po kayo nagkakaroon ng ayuda, una, qualified kayo. Sino ang nag-determine ng qualification nyo? Ang case study po ng ating social workers, health workers at labor officers. Sila po ang nagdedetermine. At alam niyo po, pag nakausap niyo po ang mga officers na yan, hindi po nila isusugal ang kanilang mga lisensya para lang pagbigyan ng politiko. Sila
sila po ay ginagawa nila ang kanilang trabaho, may politiko man o wala o magpalit man ang administrasyon, yan po ang kanilang sinumpaang tungkulin at may lisensya po sila. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC. Mukhang hindi porsigido sa ngayon ang Kamara na dinggin ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, nagbukas muli ang sesyon matapos ang halos 1 buwang Christmas break pero hindi nabanggit ang impeachment. Ayon kay House Quad Committee Co-Chair Benny Abante, kung sila ang tatanungin, hindi na ito dapat talakayin ngayong malapit na ang eleksyon. Ako personally, I don't think that we should even tackle the impeachment complaints now. No, the fact that the election is quite near, campaign period po ngayon. So sa akin, it would be better if we defer the impeachment complaint and then just again file it in the new Congress. Usap-usapan naman ang sinabi ni VP Sara sa kanyang private trip sa Japan. Seriously considering na raw siya sa pagtakbo sa 2028 national elections. Walang binanggit na posisyon si VP Sara, pero naniniwala raw siya na magiging mahirap ang kailangan niyang gawin dahil kailangan niyang manindigan. Susunod, daan-daang mga Pinoy sa Los Angeles, California, apektado na rin ng malawakang sunog doon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Dobleng hinagpis ang nararamdaman ngayon ng isang pamilya sa Rizal kasunod ng pagpanaw ng kanilang kaanak na OFW sa Kuwait. Ibang bangkay kasi ang naiuwi sa Pilipinas. Magbabalita si Rainiel Pawid. Masalimuot ang salubong ng bagong taon para kay Angel Alvarado. January 2 nang mabalitaan niyang namatay ang ina niyang si Jenny, isang domestic worker sa Kuwait. Makalipas ang 1 linggo na sundo na sa airport ang inaakalang kabaong ng ina saka dinala sa punerarya sa Cavite. Pero nang buksan, imbes na kanyang ina, isang Nepali national ang laman ng kabaong. Katrabaho raw ito ng kanyang nanay na si Jenny. Ang dami pong pasa ng Nepali. So ako po, nag-isip ako na gano'n din nangyari sa nanay ko. Sabi ko, baka ganito rin nangyari sa mama ko. Ilang araw po kami hindi makatulog, na trauma po kami sa nakita naming katawan. Dahil sa nangyari, hindi lang daw labis na kalungkutan ang naramdaman ng pamilya. Nagtatanong pa sila ngayon kung bakit nagkamali ang gobyerno. Imbis na po malungkot kami, nagdadalamhati kami, yung pagdating po, galit po naramdaman namin. Tapos po, sabi ko, bakit wala siyang nunal? Bakit ang liit niya? Iniimbestigahan naman na ng Department of Migrant Workers kung bakit maling katawan ang naiuwi sa Pilipinas. Inaayos na rin umano nila ang mabilisang pagpapauwi sa tamang mga labi ng OFW. Ayon sa report mula sa Philippine Embassy sa Kuwait, coal suffocation o mula sa uling na ginamit na pampainit ang sanhi ng pagkamatay ng Pinay at 2 Nepali. Dahil daw sa usok na nalanghap na cardiac arrest ang Pinay. Handa umanong lumapit ang pamilya Alvarado kay Pangulong Bongbong Marcos para makamtan ng hustisya at maliwanagan sa nangyaring palit katawan. Nais din nilang magkaroon ng mas malalimang investigasyon para malaman ang totoong dahilan sa pagkamatay ni Jenny. Dahil naman sa pangyayari, itinutulak ng isang grupo ng mga domestic worker ang pagpapatupad muli ng deployment ban sa Kuwait. Matutulad lang siya doon sa mga nagdaang OFW na nakaranas ng ganito na naging kwento na lang siya, hindi na natin nalaman kung siya ba ay nabigyan ng hustisya. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Nangangamba ang mga otoridad sa Los Angeles sa Amerika sa nagbabadyang pagkalat muli ng wildfires. Ayon sa US National Weather Service ng Amerika, inaasahang lalakas palalo ang tinatawag na Santa Ana winds. Ito ang tuyong hangin na umiihip sa California. Dahil dito, nag-deploy na ng karagdagang mga bumbero sa iba't ibang lugar sa Los Angeles County para respondehan agad ang anumang sisiklab pang sunog. Sa ngayon, hindi na bababa sa 200 ang nasawi sa wildfire, habang 70,000 naman ang inilikas.
Patuloy ang pagmonitor ng konsulado ng Pilipinas sa Los Angeles sa sitwasyon ng mga Pilipinong apektado ng wildfire sa California. Ilan sa mga kababayan natin ang nananatili sa evacuation center. Para kumustahin ang kanilang sitwasyon, makakausap natin ang Philippine Consul General sa Los Angeles na si Adelio Angelito Cruz. Magandang tanghali po sa inyo, Consul Gen. Magandang tanghali ho, Mr. Gerald Hasin, at maraming salamat po sa pag-imbita po sa atin ngayong araw na ito. Conjen, sa ngayon po, kumusta yung sitwasyon sa California, dyan po sa LA County? Tuloy-tuloy pa rin ba ang wildfire? Opo, sa ngayon may dalawang malalaking apoy pa po or wildfire na nangyayari. Ang isa po ay tinatawag nilang Palisades Fire na 14% pa lamang po contained. And para mabigyan lang po ng perspective ang ating mga tagapakinig, nasunog na po ang mahigit 9,500 hectares. No? Ang pangalawa pong apoy ay tinatawag nilang Eaton Fire na 33% contained pa lang po at nakasunog na po ito ng mahigit 5,700 hectares. Tuloy-tuloy pa rin po ang dalawang malalaking apoy na ito. At ano po yung talagang pinakamalaking challenge? Kakulangan din po sa mga rumeresponde maliban po dito sa tinatawag na Santa Ana winds? Sapat naman po ang bilang ng ating mga bumbero, mahigit 7,500 po. Kabilang na po ang mga nanggaling sa Mexico at Canada. Ang malaking problema po kasi natin ay kapag malakas po ang hangin, dito po kasi kapag more than 45 miles an hour, hindi na po makakalipad ng mga helicopter at aeroplano para labas ng mga chemical pamatay sunog. Doon naman po sa mga kababayan natin, Conjen, ilan po ang mga Pinoy ang naitala ninyong apektado nitong ang wildfire po sa LA County? Well, dahil po sa bilang ng ating mga Pilipino sa LA County na mahigit 416,000, ako po'y sigurado na libo-libo rin po sa ating mga kababayan ang napilitan pong mandatory evacuation. Ngayon, marami pong evacuation centers ang itinayo ng LA County. And ang maganda naman po dito, lahat po ng nasa evacuation centers ngayon ay naaalagaan naman po. Marami pong pagkain, maraming mga kumot, maraming tulugan. So bumubuhos naman po ang tulong mula sa iba't ibang parte ng buong state ng California. So, wala po pa po tayong eksaktong bilang kung gaano karaming mga kababayan po ang naapektuhan or bilang ng mga kababayan nating nasunugan na, talagang nawala na po ng kanilang mga bahay? Sa ngayon, yung sagot po sa dalawang katanungan po ninyo ay hindi pa po namin ma-estima sapagkat marami po sa kanila ang nakitira sa mga kamag-anak. At yung iba naman po, nasa evacuation centers, meron na pong humingi ng tulong sa amin na a total of 191 na mga kababayan. Karamihan po sa kanila mga caregivers na nakikitira po sa kanilang mga employer. Unfortunately, nasunog nga po yung mga bahay ng employer nila. So, sa ngayon, wala na po silang tirahan, wala pa po silang trabaho. So, yung mga kababayan po natin na they're just there to work. Working visa po ang hawak nila. Meron din po tayong mga kababayan na undocumented na po. And also undocumented. Yun po yung karaniwang humingi po ng tulong doon sa 191. Ano pong tulong din ang pwede po nating maipaabot sa ating mga kababayan na naapektuhan nito nga pong wildfire? Well, doon po sa mga nawalan ng trabaho, marami po tayong mga Filipino-American organizations dito. At sa tulong na rin po ng civic and religious organizations, kami po ay umaasa na matutulungan naman po natin sila makapaghanap ng ibang trabaho. Doon naman po sa mga nasunugan ng bahay, sa ngayon ay wala pa po kaming nakakausap na nagka-problema. Pero
Ang balita po dito, marami po doon sa nawalan ng bahay ay wala akong insurance. So sa mga darating na araw, lalabas na po at siguro dadami na po ang mga matatala naming mga kababayan na nasunugan po at unfortunately wala pong insurance. May tugon po ba doon ang pamahalaan po ng Amerika about this situation po? Kasi kung karamihan po sa kanila ay walang insurance po. May tulong naman po may bibigay ang federal government, no? Para doon po sa mga nasunugan, and malalapitan naman po nila itong mga ito. Mabibigyan naman po sila ng substantial amount of financial assistance. So ang concern po natin ngayon, yung ating mga caregivers na nandyan para lang magtrabaho on a working visa na nawalan ng trabaho, and also yung mga undocumented. Pero doon po, baka po kasi yung mga undocumented nating mga kababayan, natatakot lamang po humingi ng tulong, or doon din po sa mga kababayan natin na talagang kailangan po ng tulong. Ano po ba? Saan po ba sila pwedeng lumapit o paano po sila makikipag-ugnayan sa ating embahada? Ang konsulado naman po, since nagmo-monitor po kami, 24 hours a day, kung maaari po sana, ay magbibigay ako ng telepono na pwede nila tawagan. Opo. Ito po ay area code 1-323-528-1528. Okay. At gusto rin po namin ipamahagi sa ating mga kababayan, kami naman po sa konsulado, hindi naman po kami nagtatanong kung anong status ng ating mga hihingi ng tulong, no? Documented man po sila or undocumented, basta Filipino po ay kami handang tumulong. Alright, again, that's 1-323-528-1528. Wow. Yes. Marami pong salamat, Philippine Consul General sa Los Angeles, California, Sir Adelio Angelito Cruz. Magandang tanghali po. Magandang tanghali mga kapatid. Hindi raw makakalimutan ni The Voice US Season 26 winner Sofronio Vasquez kung paano siya ginabayan na kanyang mentor na si Michael Bublé. Hands-on daw ito na kahit off-cam na ay kinukumusta pa rin si Sofronio at nag-advise. Ikaw kapatid, meron ka bang naging mentor at paano mo siya pasalamatan? Sa narating mo ngayon? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Papasalamat po ako sa teacher kong babae, si Ma'am Olympia Dagimol. Teacher ko po siya. Magaling po siyang mentor, tinuruan niya ako lahat-lahat. Mabait po siya, para ko po siya naging nanay. Thank you po sa advisor ko po nung grade 6, nung section 1 na si Sir Masangkay. Dahil po sa kanya, nung mga words po niya na about education is nakapagtapos po ko ng pag-aaral po ng mass communication. Kaya salamat po. Ang sinasabi niya, ang edukasyon po ay kayamanan. Pinamamana ko po sa mga anak ko po. Kaya po, nung mga anak ko po ngayon ay proud to say po ako na mga honor student. Pasalamat po ako sa mga batchmate ko, batch 1984. Salamat sa inyo sa pagtulong sa akin dahil nakarecover ako. Gumaling ako sa aking mga karamdaman. Pinapasalamatan ko po yung aking mentor na si Pastor James. Dahil sa kanya, natuto po ako ng maayos na pakikisalamuha sa tao. Natuto po ako maging matapang na harapin ang buhay. Ako inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal-umay sa pananghalian. Mahalaga ang early detection sa mga batang may mental disorders gaya ng autism, spectrum at ADHD. Ang problema, kakaunti lang ang mga espesyalista sa bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Nagsulat lang, malalaman na agad kung may mental health disorder. Yan daw ang kayang gawin ng isang bagong smart pen. Ito ang iSulat.
o ang Intelligent Stroke Utilization Learning Assessment and Testing na naimbento ng mga eksperto mula University of Santo Tomas. Meron itong sensors na naa-assess ang stroke patterns ng isinusulat sa papel, pati ang pressure o ang pagkakadiin ng sulat, handwriting angles, kung gaano kabilis ang pagsusulat at ang pagkakahigpit ng hawak sa smart pen. At ang mga datos na yan, makakatulong para malaman kung may mental health disorder ang nagsusulat tulad ng Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD at ang Autism Spectrum Disorder. With the help of DOST-PCHRD po, so nagkaroon po kami ng chance to initially test our theory using a sensor-based pen could actually help us evaluate handwriting. Ang unang target namin dito is yung early childhood settings. Mahalagang nalalaman agad yan habang nasa developing stage pa lang ang mga bata. Yun nga lang, limitado ang bilang ng mga occupational therapist sa bansa. Kaya mismong occupational therapist tulad ni Doc Ivan, approved sa iSulat. iSulat is based on existing handwriting assessment, making sure that it can be tested to a lot of children at the same time with standardized way of assessing whether the letters are actually formed, aligned, spaced properly. Sa ngayon, meron ng 15 iSulat Smart Pen at nagamit na ito sa 3 eskwelahan sa Luzon. Pinondohan ang proyekto ng DOST, Philippine Council for Health Research and Development. Goal ng team ni na Doc Ivan at Doc Edison na magamit pa ito sa mga malalayong probinsya. Because it can be done in a group setting, it can be done even without an actual occupational therapist assessing each of the handwriting outputs of the children, it is more efficient in the long run. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Quezon City at ito ay may major event kasi si Bossing Vic Soto dito nga pero well, nandito na nga ang Showbiz Press at first time yung makikita lahat-lahat. Marami sila today dito. Alam naman natin yung hot topic sa buhay ni Bossing Vic Soto ngayon, syempre, yung kanyang kasuhan laban sa direktor na si Daryl Yap. Pero guess what guys, may gag order na ito at ibibigay natin yung buong detalye sa inyo sa report na ito. Itinanggi ni former Senator Tito Soto ang report na siyang tumanggap ng script sa pelikulang ginawa ni Daryl Yap, kaugnay ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma. Bukod sa kanya, hindi rin daw natanggap ng kanyang kapatid na si Vic Soto, kundi si Viva Boss Vic Del Rosario raw ang napadalahan ng script ni Daryl Yap. Pero tinurn down daw ito ng entertainment boss. Ang former Radio 5 commentator at abogado na si Jesus Falsis ang isa sa nag-viral online at tumabla sa pahayag ni Attorney Raymond Fortun na binigyan ng kanyang kliyente umano na si Daryl Yap ng script ang paring ni Vic Soto. Pero nasilip ang ilang sa mga comment ni Yap na hindi siya nagpaalam sa panig ni Soto para gawin ang pelikula. May mga public documents naman daw kasi bilang kanyang source. May gag order ng 2 panig na magsalita sa issue. Nakaset naman ang hearing sa January 17. Go, go, go! Sa pagpapasaya si Rupa May Quinto sa kanyang live guesting sa Will to Win. Maraming salamat for giving me help, hooray! Kwento ng aktres, gusto niya lang bisitahin si Willie Revillame para personal na magpasalamat sa tulong ito sa kanya. Pansamantalang nakalaya ang aktres matapos mag-post ng bail na 1.7 million pesos. Kaugnay ito sa paglabag sa Securities Regulation Code. Speaking of Kuya Will, spotted ang host na nagpalipad ng kanyang helicopter. Solo flight na ito dahil wala na siyang kasamang pilot. Ginamit niyang kanyang chopper papunta sa kanyang private resort sa Puerto Galera. Si Willie Revillame ay licensed helicopter pilot. Napapanood naman ang Will to Win sa TV5 weekdays at 5 p.m. Pag down na down, di ba samahan natin? Ito naman, syempre, meron pong ingranding red carpet contract signing ang MVP Group of Companies at ang Stages na entertainment agency po. Naganap po yan kahapon. At mga 4 po na kumpanya ng MVP Group ang nakilahok dito. Narito po ang detalye. New year, new partnership. Nagsalipueras ang MVP Group of Companies at Stages kasama ang aktor at singer na si Dylan Minol. Full force ang MVP Group of Companies para i-welcome ang promising singer-actor. Pumirma siya ng kontrata sa MediaQuest Group, Kayara Solutions, Ebwell at Smart Communications na perfect sa lumalawak niyang following sa social media.
As a young actor, what are your smartphone habits? Usually when I wake up, I use my phone, I scroll through social media, and siguro check ko yung mga latest trends, latest news, or just look for content that I do para at least ma-improve ko pa yung contents ko. Thankful si Dela na bago man siya sa industriya, pero sa nangungunang sport communications siya, napasama. Having a reliable mobile network is important, is essential. Kasi syempre, using our mobile phones is a extension to our life. Kasi 'di ba, syempre we share information, we share content to basically the whole world. So it's important na matatrust natin yung mobile network na yun. Sa ngayon, higit 300,000 and counting ang followers ng isa sa mga freshest face ng showbiz. Kaya naman, may tips siya sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak. There's no secret formula. Siguro an advice I could give is to just be yourself, to be authentic. Kasi when you're authentic, that's when the people would relate more to you, especially with any content that you produce and you share to the world. So, yun. And another one siguro is to just keep improving your talents, your skills. Yan muna ang latest sa showbiz mula rito sa Quezon City. Bibigay ko sa inyo yung mga detalye makukuha ko mula rito, of course, with Bossing Vic Soto. Anyway, guys, back to you guys to the studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.